Ang pagising ng Bantay Lupa. Kabanata 1, ang misteryosong kagubatan. Sa mga unang araw ng tag-init, naghahanda ang kagubatan ng Encantasia para sa isang kaganapan na hindi pa kailanman nangyari sa kanilang mundo. Sa ilalim ng makapal na kagubatan, ang mga puno ay nagkakaroon ng mga agit na berde na parang nangungusap ng mga sikreto. Ang mga hayop ay mistulang nag-iiba ang kilos, naghahanda para sa isang pangyayaring hindi kayang unawain ng mga tao. Sa isang malayong bahagi ng kagubatan, may isang bata na nagngangalang Mateo. Siya'y isang mapanaginip at malikhain na bata na laging naniniwala sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga engkanto at mahiwagang lugar. Isang araw, habang siya'y naglalakad-lakad sa kagubatan, napansin niya ang pagbabago sa hangin, parang may kakaibang puwersa na humahawi sa himpapawid. Nang bigla siyang mapadpad sa isang clearing sa kagubatan, napansin ni Mateo ang isang misteryosong ilaw na tila ba nagmumula sa kalaliman ng kagubatan. Sa gitna ng ilaw, may isang kakaibang puno na napapalibutan ng mga alitaptap na parang mga diamante. Sa unang tingin pa lamang, ramdam ni Mateo ang mahika ng lugar. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno at nakita niyang may isang piraso ng papel na nakabalot sa isang sanga. Binuksan niya ito at nabasa ang mga titik na tila kakaibang wika, parang lumilipad ang mga letra sa kanyang isipan. Hindi niya ito maintindihan, ngunit ramdam niyang may kinalaman ito sa misteryong kaganapan na nagaganap sa kanilang kagubatan. Hindi inakala ni Mateo na ang pagbukas ng piraso ng papel ay magbubukas ng isang mga pintuan patungo sa mga mundong hindi pa niya nararanasan. Ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa mga lugar ng hiwaga, katalinuhan at kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ay ang pagtuklas ng mga lihim ng kalikasan na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang mundo. Kabanata 2, ang alitaptap na tagapagbantay. Habang si Mateo ay tahimik na nagbabasa sa kanyang natuklasang papel, biglang nagdilim ang langit at nagliwanag ang mga alitaptap na nasa paligid. Ang mga alitaptap ay nagkaroon ng paksang parang mga mata, nagmumula sa kahit anong dako, sinusundan ang bawat kilos ni Mateo. Sa harap niya ay may parang may kalakihan na isang alitaptap na may liwanag na kakaiba sa ibang alitaptap. 300 taon na ang nakalilipas simula nang may huling taong narating ang mga mata ko, sabi ng alitaptap sa isang boses na tila galing sa kalikasan mismo. At ngayon, ikaw ay dinala dito upang tuparin ang isang propesya. Sino ka? Tanong ni Mateo, naguguluhan at kinakabahan sa kanyang natuklasan. Ako'y isang tagapagbantay, ang huling natirang alitaptap na may koneksyon sa mga sinaunang kapangyarihan ng Encantasia, paliwanag ng alitaptap. Narito ako upang gabayan ka at bigyan ng mga kakayahan na kailangan mo upang malampasan ang hamon na naghihintay. Habang ang alitaptap ay patuloy sa pagpapaliwanag, unti-unti nang naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa kanyang katawan. Siya'y napagtanto na ang kakaibang ilaw na nagmumula sa kagubatan ay sumasalabing sa kanyang mga mata at kumikinang sa kanyang palad. Tila ba binibigyan siya ng mga bagong kakayahan na kailangan niya sa pagtugon sa propesya. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Mateo, puno ng determinasyon. Ang alitaptap ay ngumiti ng mapanudyo. Ang mga engkanto sa Encantasia ay nagsilbing tagapangalaga ng kalikasan at ng mga kaalaman. Subalit, may mga puwersang mas matanda pa sa kanila na naghihintay sa mga likod ng kortina. Ang mga ito ay nagdulot ng disbalanse sa kalikasan at humahadlang sa mga engkanto na gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi ba ito ay nagdadala ng panganib? Tanong ni Mateo. Oo, ngunit ito ay hindi mo dapat katakutan, sabi ng alitaptap. Sa tulong ng iyong mga bagong kakayahan, ikaw ay magiging kalasag ng kalikasan laban sa mga puwersang ito. Ikaw ang magiging tagapagbantay, ang Bantay Lupa. Tinanggap ni Mateo ang kanyang bagong tadhana. Sa pangunguna ng alitaptap, sila'y magsasagawa ng isang misyon upang ibalik ang kapangyarihan ng mga engkanto at ang kapayapaan sa Encantasia. Subalit hindi lamang mga panganib sa mundo ng mga engkanto ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang sariling mga pag-aalinlangan at kahinaan ni Mateo. Kabanata 3, ang pagnanasa ng kadiliman. Sa pangunguna ni Mateo at ng alitaptap, sila'y naglakbay palalim ng kagubatan patungo sa lugar kung saan nananatili ang mga sinaunang kapangyarihan ng Encantasia. Sa kanilang paglalakbay, natutunan ni Mateo na gamitin ang kanyang mga bagong kakayahan, ang kakayahan na makipag-ugnay sa kalikasan,
bumasa ng mga alitaptap, at magdala ng liwanag sa mga madilim na kagubatan. Sa isa sa kanilang pagtigil, natuklasan nila ang isang malupit na bahagi ng kagubatan na parang nababalot ng malupit na kadiliman. Ang mga puno ay kilabay naguguluhan at nagdulot ito ng pag-aalala kay Mateo. Ang alitaptap ay nagpahayag na ang kadilimang iyon ay resulta ng mga puwersang sumusuway sa likas na balanse ng mundo. Isang makapangyarihang engkanto ng kadiliman ang nagtatangkang hawakan ang kapangyarihan ng mga engkanto ng liwanag. Hindi nagtagal, natagpuan ni Mateo at ng alitaptap ang kanilang sarili sa isang pag-aaway laban sa mga nilalang ng kadiliman. Ipinamalas ni Mateo ang kanyang mga bagong kakayahan, pag-aalab ng liwanag na naglalaho sa madilim, at kakayahan na humiling ng tulong sa mga engkanto ng kalikasan. Bagamat sila'y naging malapit ng mapabagsak ng mga nilalang ng kadiliman, biglang sumulpot ang isang kalasag ng liwanag na sumalba sa kanilang laban. Isang babaeng engkanto ang lumitaw mula sa kalasag, may suot na mga kasuotang naglalakip ng mga kulay ng kalikasan. Siya'y si Liwana, ang tagapagligtas ng mga engkanto ng liwanag. Tinulungan ni Liwana si Mateo at ang alitaptap na palayain ang lugar mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Bilang pasasalamat, iniharap ni Liwana ang isang munting bulaklak na may kakaibang bisa, ang bulaklak ng pag-asa. Maraming salamat sa iyong tulong, Mateo, sabi ni Liwana. Sa iyong mga kamay, masisilayan muli ang kapayapaan sa aming mundo. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang kadiliman ay patuloy na magiging panganib. Nagpasya si Mateo na gamitin ang bulaklak ng pag-asa upang mapanatili ang pag-asa sa kanilang misyon. Sa bawat hakbang, dumarami ang kanyang mga tagasunod na mga hayop ng kagubatan, mga alitaptap, at pati na rin ang mga engkanto na nagnanais ding maging bahagi ng kanilang pagtutulungan. Kabanata 4, ang laban para sa kalikasan. Sa tulong ng mga engkanto ng kalikasan at liwanag, nagsimula si Mateo at ang kanyang grupo ng mga tagasunod na maglakbay palabas ng kagubatan tungo sa mga iba't ibang dako ng Encantasia. Ang kanilang layunin, ibalik ang mga sinaunang kapangyarihan sa bawat bahagi ng mundo upang malabanan ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa bawat lugar na kanilang nilalapitan, natutuklasan nila ang mga kahiwagaan at mga alamat ng mga sinaunang engkanto. Mula sa mga puok kagubatan hanggang sa mga malalalim na kuweba, ang grupo ay nagiging instrumento sa pagbabalik ng kapangyarihan sa mga engkanto ng kalikasan. Ang mga tagumpay nila ay may malalim na epekto sa mga alitaptap at sa mismong kalikasan. Ang mga kulay at halimuyak ng mga halaman at bulaklak ay unti-unting bumabalik. Ngunit sa gitna ng kanilang mga tagumpay, nagbabanta pa rin ang mga puwersa ng kadiliman. Sa kanilang mga laban, natuklasan ni Mateo na ang kalaban ay isa ring batang tulad niya na napabilang sa mga malilimutang sangay ng mga engkanto. Siyang leader ng mga nilalang ng kadiliman, si Malik, ay puno ng galit at inggit sa mga engkanto ng liwanag. Sa isang malupit na laban sa isang bayan, nagharap sina Mateo at Malik sa isang duelo ng mga kapangyarihan. Subalit sa kabila ng galit ni Malik, napagtanto ni Mateo ang totoong rason ng pag-aaklas ng mga engkanto ng kadiliman, ang kanilang pagkakabansot at kawalan ng pagkakataong maipakita ang kanilang halaga. Kaya namin ito ginagawa para sa aming puok at para sa aming mga sarili, sabi ni Malik, puno ng pasigaw. Hindi namin hangad na patahimikin ang kalikasan, bagkus, ituring niyo rin kaming parte ng mundo. Sa huli, napagkasunduan nila na magtulungan upang ibalik ang balanse sa Encantasia. Ang mga tagumpay at pagkatalo ay nagdulot ng pag-unawa at pagbabalik loob ng mga engkanto ng kadiliman sa kalikasan, at ang puok ng Encantasia ay unti-unting naging isa na namang makulay at masayang lugar. Kabanata 5, ang pagbabalik ng kalikasan. Sa kabila ng mga pagsubok at mga laban, natagpuan ni Mateo at ng kanyang grupo ng mga tagasunod ang kanilang mga sarili na nagtatagumpay sa kanilang misyon. Ang mga engkanto ng kalikasan at liwanag ay nagkasundo na magkaroon ng mas malapitang ugnayan upang mapanatili ang balanse sa Encantasia. Sa pamumuno ni Mateo, ang mga bagong tagapagbantay ay naging tagapangalaga ng kalikasan, nagtuturo sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at ng pagmamahal sa mundo ng engkanto. Sa bawat puok ng Encantasia, ang mga kulay ng kalikasan ay unti-unting bumalik, at ang mga alitaptap ay naging mas maliwanag at makulay kaysa noon. Ang mga engkanto ng kalikasan ay nagbigay ng kanilang tulong sa mga magsasaka,
Naghatid ng ulan para sa mga taniman at nagbantay sa mga halaman at hayop sa gitna ng kanilang tagumpay. Natagpuan ni Mateo ang kahalagahan ng pagkakaisa at pag-aalaga sa kalikasan. Natutunan niya na ang kapangyarihan ng tao ay may kaakibat na responsibilidad sa mundo at sa mga nilalang na nagbibigay buhay dito. Nang dumating ang panahon ng tag-ulan, pinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa isang malaking pagdiriwang. Ang mga tao, engkanto, at mga hayop ay nagkaisang magdiwang, nagtayo ng mga kakaibang tanghalan, at nag-alay ng pasasalamat sa kalikasan. Sa kanyang pagtulog sa gabi, isang mensahe ang natanggap ni Mateo mula sa kanyang kaibigang Alitapta. Sa pagkakaugnay ng liwanag at kadiliman, tayo'y nagiging isa. Ang Encantasia ay patuloy na mabubuhay sa balanse at pagmamahalan. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, naramdaman ni Mateo ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang puso. Ang kanyang paglalakbay ay patuloy at ang Encantasia ay mananatili sa ilalim ng pagmamahal at pangangalaga ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Epilogo, ang walang hanggang paggalang. Matapos ang mga kaganapan sa Encantasia, naging bukas at mas makulay ang mga araw sa kanilang mundo. Ang mga tao at mga engkanto ay nagkakaisa sa pagpapahalaga sa kalikasan at ang dating kadiliman ay unti-unting napalitan ng liwanag. Ang kagubatan ay sumigla at ang mga halaman at hayop ay nagkaroon ng bagong sigla. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kwento tungkol sa paglalakbay ni Mateo at sa kanyang grupo ng mga tagasunod ay nagiging bahagi na ng mga alamat ng Encantasia. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa, pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Naging maligaya si Mateo sa pagtutulak ng kanyang mga pangarap na pagyamanin ang kanilang mundo. Naging malapit siya sa mga engkanto at sa kanyang mga kaibigang Alitapta. Patuloy siyang naglalakbay sa mga dako ng Encantasia, nagtuturo sa mga tao at nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa. Sa isang pagkakataon, habang siya'y naglalakbay sa may tabi ng ilog, may isang batang lumapit sa kanya at tinanong, "Totoo po bang may mga engkanto?" Tumawa si Mateo at ngumiti. Oo, may mga engkanto sa mundo, mga nilalang na nagsusulong ng balanse at pagmamahal sa kalikasan. Huwag mong kalimutan na tayo mismo ay mayroong malalim na koneksyon sa mundo ng kalikasan. Sa bawat salita at kwento, ang mga aral ng Encantasia ay patuloy na isinasalin sa mga susunod na henerasyon. Sa kanilang pagkakaisa, ang mga tao at mga engkanto ay nagtagumpay sa pagtataguyod ng isang mundo kung saan ang liwanag at kalikasan ay nagkakaisa. Ang Encantasia ay patuloy na nagsisilbing paalala sa lahat na tayo'y bahagi ng kalikasan at may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pangangalaga sa mundo. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nawala ang mga pagsubok sa Encantasia. Habang ang kalikasan ay patuloy na binibigyang halaga at inaalagaan, ang mundo ay patuloy ring nagbabago. Bagong mga pagsubok ay dumadating sa kanilang landas, mga pagbabago sa klima, pag-usbong ng mga teknolohiya, at mga pagbabagong hindi maiiwasan. Ngunit sa bawat pagbabago, natutunan ng mga tao at mga engkanto na ang kanilang tagumpay sa nakaraan ay nagpapatibay sa kanilang pag-asa. Sa pagkakaisa at malasakit sa kalikasan, nalampasan nila ang bawat hamon at patuloy na nagiging tagapag-alaga ng kanilang mundo. Ang Encantasia ay naging simbolo ng pangako ng magandang kinabukasan. Sa bawat pagbangon mula sa pagkabigo, sa bawat pagsasama-sama upang harapin ang mga pagbabago, patuloy na namumuhay ang espiritu ng liwanag at kalikasan sa kanilang mga puso. Ipinamalas ng kwento ni Mateo ang kapangyarihan ng pagtutulungan, pagmamahal sa kalikasan, at pagkakaisa ng lahat ng nilalang sa Encantasia. Sa bawat henerasyon, ang mga kwento ng kanilang paglalakbay ay nagiging inspirasyon na panatilihing buhay ang mga halaga ng pag-aalaga sa kalikasan at sa isa't isa. Habang ang Encantasia ay patuloy na nagsusulong ng pagkakabalans ng liwanag at kadiliman, ang kanilang mga kwento ay nagpapatuloy, nagbibigay liwanag sa mga mithiin, nagbibigay inspirasyon sa mga pangarap at nagbibigay tibay sa mga pagsubok. Pagwakas, ang bagong kabanata. Sa bawat paglipas ng mga taon, ang kwento ni Mateo at ng Encantasia ay patuloy na pinaghaharihan ng mga puso at isipan ng mga tao. Ang mga aral ng pagmamahal sa kalikasan, pag-aalaga sa isa't isa, at pagkakaisa ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng kanilang mundo. Ang Encantasia ay naging isang lugar na puno ng buhay at kulay.
Ang mga kagubatan ay nagbigay tirahan hindi lamang sa mga hayop at halaman, kundi pati na rin sa mga pagsasalaysay ng mga taga-Encantasia. Ang mga kwento ay nagpatuloy sa mga bata't matanda, nagdudulot ng inspirasyon, at nagpapaalala ng halaga ng kanilang karanasan. Ang mga engkanto ay nanatiling tagapagmasid at tagapangalaga, patuloy na nagbibigay gabay sa mga tao sa kanilang mga paglalakbay. Ang mga alitaptap ay patuloy na nagsilbing mga alagad ng liwanag, nagpapalaganap ng kanilang munting ilaw sa mga gabi. Sa bawat pagtatapos ng araw, ang mga tao at mga engkanto ay nagtitipon upang magbigay pugay sa kalikasan. Ang kanilang pag-awit at sayaw ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa mundo. Naging isang masalimuot na tanyag ang Encantasia sa buong mundo, isang paradiso ng liwanag at kalikasan na naging inspirasyon sa mga iba't ibang kultura. Habang ang kwento ni Mateo at ng Encantasia ay nanganganib na mawala sa mga isipan ng mga tao, naroon ang pangako na ang mga alamat at kwento ay magpapatuloy na mabuhay sa mga susunod na henerasyon. Dahil sa kanilang pag-aalaga at pagtutulungan, ang mundo ng Encantasia ay patuloy na magbibigay inspirasyon at magbibigay daan sa mga bagong kabanata ng buhay.